Nag-overtime si Ellen sa trabaho. Dating alas 5 ng hapon ang labas, ginawa niyang alas 8. Sa oras na iyon inaakala niyang lis na siya sa pag-aabang ni Elmer. Maiiwasan na niya ang mapahiya sa binata. Nahihiya siya kay Elmer. Inaasahan nga niyo na magkakausap sila ni Senny. Wala pa sigurong balak makipagkita ang binata sa kasintahan, kaya sa kanya muna gustong makibalita sa kalooban ni Senny. Ngunit wala siyang masasabi kay Elmer. Maghapong hindi pumasok sa trabaho ang kaibigan niya. Kaya isa pang palaisipan sa kanya si Senny kung saan ginugol niyon ang maghapon. Pagdating ni Ellen sa waiting shed ay naging mailap pa rin ang mga mata niya sa mga sasakyang tumitigil at kumukuha ng mga pasahero doon. Nag-aalala siyang baka naroon pa rin si Elmer. Hinihintay siya. Lihim siyang nagpasalamat. Wala roon ang binata. At sa ibang jeep ang pasahero siya nasakay pa uwi sa kanila. Habang dahil isipin ni Ellen ang kaibigan. Pagbaba niya sa kantong babaan nila ni Senny sa MacArthur Highway, hindi muna siya sumakay ng tricycle para pahatid sa kanila. Mula raw ay walking distance lang ang kay na Senny. Naisip niyang magdaan muna roon para alamin kung nakauwi na ang kaibigan. Nagbabaka sakali siyang makausap ito. Si Aling Chayong ang nakadungo sa kanya sa harapan ng bahay. Magandang gabi ho, pagbibigay galang ni Ellen sa matanda. Ikaw pala Ellen, halika tuloy ka. Nandyan po ba si Senny? Hindi muna siya tuminag sa ibaba ng hagdan. Narito halika tatawagin ko. Nasa kwarto niya eh. Baka ho natutulog na. Hindi pa siguro. Katatapos lang naming maghapunan. Nawala sa bintana ang matandang babae. Sakalang nagtuloy pumanhik sa Ellen. Sa balko na lang tumigil nang makitang tahimik sa panonood ng TV sa receiving room ang mga kapatid ng kaibigan at ang ama nito, si Mang Segundo. Hindi niya gustong makabala sa mga iyon. Kauupo ni Ellen sa silyang bakal sa terrace nang kumuwad raw sa pintuan ang sadya niya. Parang nahihiyang humarap sa kanya. Nakadastar tila handa ng matulog. Ellen, pasensya ka na kung naabala kita Senny. Umiti siya sa kaibigan. Umilap sandali ang mga mata ni Senny ng mga kasamahan sa loob ng bahay bago nagtuloy lumabas. Ngunit isinara muna ang pinto bago ito tuluyang lumapit sa kanya. Naupong kaharap siya. Halata agad ni Ellen ang kaibigan na may gustong ikubli sa mga kasamahan sa bahay na mapag-uusapan nila. Gabi na, pansin ito sa mahinang tinig sa lakad niya. Oo, ngayon pa lang ako uuwi. Naisipan ko nga lang magdaan muna dito. Nag-overtime ka. Oo, para maiwasan ko muna sa Elmer. Bakit? Sa kanya ko nakasakay kanina umaga. Hinahanap ka. Di ko akala kawing nagpauna ka lang pumasok para iwasan mo muna siya. Ano sa nangyari sa inyo kahapon? Pero wala ka pala sa trabaho natin. Ellen, umilap uli ang mga mata ni Senny sa mga kasamaan sa loob ng bahay at sininisan siya ng hintuturo. Itong ikinuros sa nguso para pahinayin ang pagsasalita niya. Baka lang marinig tayo sa loob. Gustong ipagkaila ni Senny sa mga magulang ang hindi nito pagpasok maghapon sa trabaho. Lumiwanag iyon kay Ellen. At marahil pati ang mapag-uusapan nila kay Elmer ay gusto rin itong mailigin sa ama't ina. Bakit hindi ka pumasok? Pinagbigyan ni Ellen ng kaibigan. Hinanaan nga niya ang pagsasalita. May pinuntahan kasi ako. Malayo? Itinumbas niya ang tanong sa maghapong hindi pagpasok ni Senny sa trabaho. Oo, saan? Napayuko sa Senny, hindi agad nakasagot. Parang nahihiyang sabihin ng totoo. Akala kasi ni Elmer magkikita tayo sa trabaho. Sabi niya, akala'y magkakausap tayo. Sa akin umaasa yung tao na may ibabalita ako tungkol sa Senny. Nag-aalala siguro siyang makagalit ka pa. Gusto munang makatiyak sa kalooban mo bago siya lumapit sa'yo. Sorry Ellen, hinging paumanhin ng kaibigan. Nahihiya rin ako sa'yo sa nangyayari sa amin ni Elmer kahapon. Bakit nga ba? Napahiya kasi ko kay Elmer. Napahiyang pa paano? Inihatid ka yata niya kahapon. Hindi ba niya sinabi kung bakit kami nagkaroon ng ganung pag-uusap? Ang narinig ko sa inyo kahapon ay ang tungkol sa sulat at package na padala yata ni Louis. Narito ka na ba noon kahapon? Oo, hindi nga lang ako nagpakita agad sa inyo at narinig ko nga nagkakaroon na kayo ng pag-uusap ni Elmer. Nahihiya akong makaabala sa inyo. Yun nga, amin na ni Senny. Nakita niya ang mga padala sa akin ni Louis. Sa pagkahiya ko, wala akong maikatwiran sa kanya, kaya inunahan ko nilang siya. Sa galit ko, iniuwi ang aming pag-uusap nang hinihingi niyang mabasa ang sulat ni Louis. Pero alam mo may karapatan ng ganun sa iyo si Elmer Senny. Oo, ikakasal na nga kami, para na kami mag-asawa. Pero itinuloy-tuloy mo pa rin ang galit mo sa kanya hanggang ngayon. Hindi ko may buong kaibigan. Sana mag-concede ka na lang sa kanya kanina umaga para tapos na agad ang tampuhan ninyo. Nahihiya pa rin kasi ako kay Elmer Ellen. Mabait si Elmer Senny. Alam mo yan, madali ka niyang maiintindihan. Nawalan uli ng kibo ang kanyang kaharap.
Sana hindi mo na lang siya pinagtaguan maghapon, Seni. Hindi ko siya pinagtaguan, Ellen. May pinuntahan nga lang ako. Saan nga yun? Naging mapilit siyang malaman ang sinasabing pinuntahan ng kaibigan. Nautusan kasi ako ni Luis sa kanila. Ano? Nakabigla kay Ellen ang narinig sa kausap. Oo, nagpunta ka sa kanila sa Bataan. Oo, may padala nga siyang package sa akin kahapon. Kasama raw ng para sa inay niya. Sa akin na lang ipinakila. Dala para daw makatiyak siyang makakarating yun sa matanda niya. Namulagat si Ellen sa mga narinig sa kaibigan. Di yata't ang hindi nito pagpasok maghapon sa trabaho ay dahil lang sa utos na iyon ng isang kapenpan. Nag-abalang magdala ng kung ano sa Bataan si Seni para mapagbigyan si Luis. Bakit? Gaano na ba kalayo ang nararating ng pakikipagsulatan ni Seni sa kapenpan na hindi niya alam at gano'n nakahalaga sa kaibigan ng mga salita ni Luis. Kung walang ipinangangas kay Seni ang lalaking yun, hindi basta-basta makapag-uutos iyon. Sa isang kasulatan lamang, sa loob-loob niya, kahit nga abot-abot pang pakiusap ang gawin ni Luis na yun. Kung sa hininga niya nangyari yun, hindi niya susundin ang binata. Unang-una niyang maidadalhin babae siya, mahirap sa kanya ang lumayo. Sabihin lang niya sa Luis na yun na malayo ng may kawain sa Bataan, baka mapahiyanin yun sa kanya. Pero bakit walang naging ganong pagdadahilan si Seni para makatanggi kay Luis? Bakit parang naging sunod-sururan lamang si Seni? Hindi na ito inilatag ang sarili sa kalagayan ng paglilihi at pera ang nasayang na oras ay hindi pagpasok sa trabaho. Pati ba naman ang paggalang nito kay Elmer bilang mapapangasawa ay binawaliwala na rin dahil kay Luis. Hindi yata ako makapaniwala dyan sa sinabi mo, Seni. Sinabi ni Ellen ang nasa kalooban at nagsabi muna siya ng ibang dahilan kasi nga unang-una nang mahirap para sa iyong magbiyahe ng ganong kalayo. Dito lang sa inyo at sa trabaho natin dumaraing ka na din sa paglilihim mo. Nahihirapan ka na kamang magsasakay sa jeep pagkatapos bigla kang naging pahas na ganon sa pagbiyahe ng malayo. Nakakahiya kasi kay Luis, Ellen, kung hindi ko mapagbibigyan ng kanyang pakiusap. Ibig-ibig pandilata ni Ellen ang kaibigan. Hindi niya malaman kung saan ito kumuha ang ganoong katwiran. Nahiya ka kay Luis pero para naman sa Elmer, parang usig niya. Muli napayuko si Seni sa pagkahibiya at napahinga ito ng malalim na tila kung ano nagpapahirap sa kalooban. Wala na ngang malamang isipin sa iyo yung tao, Seni. Tukoy niya kay Elmer. Pagkatapos kung malalaman pa niya ang ginawa mo ito, baka lalo lang kayong hindi magkaintindihan. Huwag mo lang sanang masasabi muna ito sa kanya, Ellen. Kung hindi nga gusto kitang mapagtakpan sa kanya, Seni, mag-o-overtime ba kung ganito sa trabaho natin? Ipinaramdam na ni Ellen sa kaibigan ng nasa kalooban. Iniwasan kong masakay kay Elmer ngayon para lang hindi ka namin mapag-usapan. Pero nahihiya ako baka isipin yung pati ako'y nagtatago na rin sa kanya. Hindi makakibo si Seni. Ang inaalala ko pa nito, patuloy ni Ellen. Hanggang kailan ako makakaiwas kay Elmer, Seni? Huwag na lang muna tayong sumakay sa kanya, Ellen. Bakit? Para nga maiwasan natin siya. Seni, nararagdagan ang mga pag-aalinlangan ni Ellen sa kaibigan. Hindi makatuwid nang tingin sa kanya ang kausap. Paano kung pantahan ka niya rito sa bahay? Hindi ko na lang muna siya pakikiharapan. At paano ang kasal ninyo? Bahala na. Parang natatapangan yata ako sa iyo ngayon, Seni. At paano yung kalagayan mo? Bahala na rin. Tigalgal si Ellen. Hindi niya mapagkurapan ng mga mata ang kaibigan para siyang naninibago ngayon sa ugali nito. Hindi niya matanggap. Hindi niya mapaniwalaan. Hindi dating ganito katigas ang loob ni Seni. Hindi yata niya maintindihan ngayon ang inaasal na ito ng kaibigan. Sino ba ang pinangangas nito? Si Luis? Hindi na ako magtatagal. Sa pagpapaalam na lang na uwi ni Ellen ang nararamdamang pagkainis kay Seni. Naabala kita sa pamamahinga mo. Sinabayan pa na iyon ng tayo. Paano? Anong paano? Papasok ka na bukas. Bahala na. Ang labo mo, Seni. Naninibago kong talaga sa iyo. Tumawa lang ito ng pilit. Hindi na kumibo. Pakisabi na lang sa inay at itay mo. Umalis na ako. Oo.